Nagsisimula ang ating kwento sa isang paaralan at kung saan ay may makikita tayo na isang tulog na estudyante at ito ang ating bida na si Shuhan. Maya-maya pa ay bigla na lang itong nagising at nagsusumigaw na animoy ito ay may napanaginipan. Dahil sa kanyang pagsigaw ay nakakuha siya ng atensyon sa kanyang klase dahilan nito ay pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Isa sa mga hangal ay nagsabi na muli na naman na naginip ang ating bida sabay nito ay sinang-ayunan naman ng isa ding hangal, at nagsabi na siguro na panaginipan nito kung papaano muli gumawa ng love letter kay Pan Lian Lian. Ang ating bida ay hindi nito pinansin ang mga pinagsasabi ng kanyang mga kaklase bagkus ay tiningnan niya ang kapaligiran, at sa isip-isip niya ay kung anong nangyari dahil sa kanyang palagay ay tila bumalik siya sa kanyang nakaraan noong second year high school siya. At tiningnan niya ang kanyang mga palad kasabay nito ang pagtataka dahil bumalik nga talaga siya kung saan nasa second year high school nga siya. Maya-maya pa ay nakita na ang petsa at oras sa kasalukuyan na may 12:00 na ng tanghali kaya sa isip-isip niya ay kulang na lang ng 3 oras bago ang spiritual energy ng mundo ay mag-revive. Kaya nagpas siya itong ating bida na umalis at habang papaalis na itong si Shuhan ay may isang hangal na babae ang lumapit sa kanya. At pinahinto ito sa kanyang pag-alis at kasabay nito ay inihampas nito ang isang papel sa sahig, at nagsalita itong muli na nagsasabi na wala daw karapatan ang ating bida na sulatan siya ng love letter dahil pulubi ito. Ang ating bida na tila walang alam sa mga nangyayari kaya napatulala na lang ito at nagtanong kung anong love letter. Hindi rin nagtagal ay naaalala na ng ating bida na ito pala ay si Pan Lian Lian na girlfriend ng hangal na si Shimenching. At ang love letter na tinutukoy nito ay ang pinagawa sa kanya ni Shimenching para i-frame up siya nito para ipahiya kay Pan Lian Lian. At dagdag pa ng ating bida na ito din si Shimenching ang palaging kumukuha ng kanyang baong pera sa loob ng 2 taon. Kaya nagsalita na muli itong ating bida na magpaganda na muna ito at mag-ayos dahil hindi niya tipo ang mga ganyang babae. At dagdag pa nito na malabo pa sa patis na mai-inlove siya sa ganyang pagmumuka. Sa mga sinabi ng ating bida ay tila napanganga na lang itong si Pan Lian Lian at animoy nakakita ng malaking birdie sa gulat. Ang mga hangal na narinig din ang mga sinabi ni Shuhan ay hindi rin makapaniwala na sasabihin yun ni Shuhan. Kaya sinabi na lang nito na parang ibang Shuhan ang kanilang nakikita dahil pinagsabihan niya si Pan Lian Lian ng ganun. Ang isang hangal naman ay nag-aalala ito sa ating bida dahil pag malaman ito ni Shimenching ay talagang malaimpyerno ang sasapitan ni Shuhan. Ang hangal na si Pan Lian Lian ay tinuro nito ang ating bida at nagtanong na may panginginig na ulitin nitong muli ang sinabi ni Shuhan. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng kanilang classroom, at makikita natin na may isang hangal na nilalang ang pumasok. At nang makita ni Pan Lian Lian ang dumating ay yamakap ito sa lalaki na bagong dating, na ito pala si Shimenching na kanyang boyfriend at nagsumbong ito na umiiyak mala Marian Rivera ang datingan na bigyan daw ng leksyon itong si Shuhan dahil sinabihan siyang pangit. Agad naman naniwala ang hangal na si Shimenching at naghanda na ito upang bigyan ng isang suntok si Shuhan. Kaya nagsalita ito na ang lakas ng loob ng ating bida na saktan nito ang kanyang girlfriend kaya hinamon niya ito. At dagdag pa nito na dahil sa tingin niya ay mahina si Shuhan ay pagbibigyan niya ito na pagkakataon ngunit kailangan nito iwanan ang lahat ng kanyang kayamanan at papayagan na niya ito na makaalis. At makikita natin na sa mga pagmumukha ng kanyang mga kaklase ay halatang natutuwa ito sa ginagawa ni Shimenching. Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Shuhan at tinitigan niya ito ng masama kasabay nito sinabi niya na supot ka pa boy. Sa sinabi ni Shuhan ay lalong naiinis itong si Shimenching at nagsusumigaw ito at hinatak nito ang damit ni Shuhan na nagsasabi na ang lakas ng loob nitong pagsabihan siya ng ganun. Hindi rin nagtagal ay napansin na ni Shimenching na may paparating at yun nga tumama na nga ang sipa ni Shuhan sa pagmumuka ni Shimenching na animoy isang uppercut ni Pacman. At sa lakas nga ng sipa ni Shuhan ay makikita natin na nawasak lahat ng madaanan ni Shimenching sa pagtilapon nito. At maya-maya pa ay bamuka na ang bunganga nito na animoy kumain ng isang box na surf powder sa dami ng bula. Si Shuhan na nakita na wala ng malay ang hangal na si Shimenching ay nagsalita ito na napaka-dal-dal talaga nito. Samantala habang papaalis ng classroom si Shuhan ay mapapansin natin na tila nanahimik ang mga hangal sa kanilang nasaksihan, at ang kaninang masaya na si Pan Lian Lian ay tila namatayan ng baboy sa lungkot at nagsabi na paanong napabagsak si Shimenching ni Shuhan.
Pati ang mga ibang estudyante ay nagtataka dahil ibang Shuhan na ang kanilang nakikita dahil mabangis na ito at malakas. Habang naglalakad itong si Shuhan ay naisip niya sa nakaraan niyang buhay ay talagang napakahina niya, na hindi niya kayang makipagsabayan sa mga malalakas na nilalang. Kaya ngayon na bumalik siya sa nakaraan ay sasamantalahin niya ang Earth Revival Stage na ito upang masakop niya ang lahat ng resources at maging malakas sa hinaharap. Dahil batid niya na ang darating na mga araw ay makikita niyang muli ang kanyang mga kaaway, at ito talaga ang kapalaran ng kanyang buhay kaya sisikapin niyang maging malakas palalo para lahat ng hamarang sa kanya ay kanya itong babanggain. Samantala habang tumatakbo itong si Shuhan ay may isang nilalang na nagmamasid sa kanya, dito nga ay makikita natin na isang babae ang nakatingin sa kanya. Ang babae nakatingin sa kanya ay si Miss Lu Yanzi na class president na sa ganda at sexy nito akalin mong si Miss Ivana Alawi ito, at tila galing din ito sa hinaharap dahil sinabi nito na nakakamangha ang ating bida dahil malakas at makapangyarihan ito at dagdag pa nito na hindi man lang niya ito nakita dati. Nang makalabas na nga ang hangal na si Shuhan sa kanilang paaralan ay bigla na lang tumunog ang kanyang telepono, at akma na niya itong sasagutin. Ay bigla na lang ang panginginig na parang bang nagtutot sa kanyang birdie at sa sobrang bilis ng nginig ay parang lalabas na si Katas. Nang sumagot ang nasa kabilang linya ay hindi na naman sumagot agad si Hangal at maya-maya pa ay binanggit niya ang pangalang Luo-Luo. Sabi ko na nga ba may karugtong ang panginginig ng kanyang kamay sanay pala sa Luo-Luo. Bumalik tayo sa kwento, nagtanong naman ang nasa kabilang linya na nasa library pala ito ng Qingbi High School. Isa na namang dilag ang darating sa ating kwento na ang pangalan ay Luo, at nagtatanong kung sino ang nasa kabilang linya na tinatawag ang kanyang childhood name, sumagot naman ang ating bida na may sasabihin daw siya na impormasyong importante at hindi kapanipaniwala. At sinabi pa nga ng Hangal na paniwalaan niya daw siya dahil malapit na ang oras sabay tingin sa kanyang orasan na Apple Watch. Ipinaliwanag nga ng Hangal na 2 oras na lang at may malaking pagbabago ang mangyayari sa mundo kaya inutusan niya ang kanyang kausap na magtungo sa Qibao Temple sa bundok ng Fanwei. Sa taranta at may halong takot ang tungaw na si Luo ay hindi ito nakapagsalita na para bang hindi ito makapaniwala at nalilito. Sabay nagsabi na naman ang Hangal na si Shuhan na ayaw niyang masaktan si Luo at sa isip-isip ng Hangal ay si Luo ang pinakamahalaga sa kanya. Dahil sa kanilang nakaraang buhay ay si Luo ay isang immortality cultivator, at kung hindi dahil sa kanya malamang na namatay na siya sa first stage ng energy revival. At dagdag pa nga ng Hangal, na si Luo din ang tumulong sa kanya papunta sa path of immortal cultivation, at kung hindi dahil sa kanya malamang wala siya ngayon sa pangalawang buhay. At sinabi pa niya, nang dahil sa kanyang kahangalan ay namatay si Luo noong sila ay naghahanap ng mga kayamanan sa napakadelikadong sitwasyon. Kaya ngayon ay babaguhin na niya at hindi na mangyayari ang mga naranasan noong nakaraang buhay nila, nang mapagtanto ng dalaga dahil sa sinabi ng ating bida ay napag-isip ni Luo kung sino yung Hangal na kausap niya kanina. At sinabi niya sa kanyang isip kung totoo na magbabago nga ba ang mundo, at lalaki ito ng higit sa 100 beses na wala man lang dahilan. Ito ang mga tanong ni Luo sa kanyang isip na talagang hindi siya makapaniwala. Ngunit sa mga sumunod na pangyayari ay pinaniwalaan nga niya ang sinabi ng Hangal na si Shuhan, kaya dali-dali siyang pumunta sa Qibao Temple sa bundok ng Fanwei. Habang nagmamaneho si Shuhan, ay inisip niya ang mga nangyari noong ordinaryong tao pa lamang siya bago mangyari ang katakot-takot na pagbabago ng mundo. Sa pag-aanalisa niya ay agad niyang naalala na sa Hanshan Park na matatagpuan sa Nandao City ang may pinakamalakas na spiritual energy. At sa pagkakatanda niya ito ay nasa ancient building complex sa bandang paanan ng bundok, dito niya matatagpuan ang isang halaman na 9-leaf lotus, at kung makukuha niya ito ay agad na magbubukas ang kanyang immortality cultivation qualification. Habang mabilis na pinatakbo ng Hangal ang kanyang motorsiklo na Kawasaki Barako ay naisip niya din na kailangan niyang isama sa mga pupuntahan ng Qibao Temple, na kung saan ay doon niya pinapunta si Luo. Na sa isip-isip niya ay di niya alam kung papaano makapunta doon. Ang galing mo naman isa ka talagang Hangal, sinabi pa ng Hangal na dahil sa ordinaryong tao lang siya noon, ang naalala niya lang ay ang madugong labanan ng mga several major forces at ang di mabilang na mga cultivators. Sa pagmamadali nga ng Hangal ay hindi niya napansin si tatay na panit na kamuntikan na niyang masagasan. At pagkalipas nga ng kanyang matagal na biyahe ay nakarating na nga ang ating bida sa Bicol, ay sa Hanshan Park pala.
Nang naglaon ay agad naman siyang umakyat sa hagdan papunta sa taas ng parke upang puntahan ang lugar kung saan tatubo ang 9-leaf lotus na kanyang inaasam. Nang makarating na nga ang hangal na si Shuhan sa taas ng parke, ay may nadatnan siyang mga hangal na nag-uusap-usap. Nang makita siya ng mga hangal, ay agad nagsabi ang isa sa mga hangal na tumigil muna sila dahil may papalapit na tao. Pagkalapit nga ni Shuhan ay agad siyang kinausap ng mala Shokoy na pagmumukha. Sabay sinabihan siya na sarado ngayon ang Hanshan Park at si Mr. Liang nga daw ang nag-book sa araw na ito. Sa sinabi nga ng hangal na Shokoy ay biglang tinitingnan niya ito at sinabi niya na ang pagkakaalam ko ay ang Hanshan Park ay para sa publiko, kaya walang karapatan ang sinasabi mong si Mr. Liang. Sa mga sinabi ni Shuhan ay agad lumabas ang ugat sa mukha ng hangal at sinabihan siya na si Mr. Liang ay ang pinakamayaman sa kanilang rehiyon, at sinabi pa ng hangal na wala siyang karapatan abalahin ang negosyo ni Mr. Liang. Sa mga sinabi nga ng hangal na Shokoy ay makikitang hindi man lang natakot si Shuhan, at tinignan niya pa ito ng masama. Maya-maya pa, ay makikitang galit na rin ang hangal na si Shuhan, dahil nga sa walang kinatatakutan ng ating bida, ay agad niya ito hinawakan sa kamay at hindi nag-atubiling baliin. Sa sobrang sakit nga ng ginawa ni Shuhan sa hangal na Shokoy, ay napasigaw na lang ito ng Darna, ay sakit daw ng kamay niya. Dahil nga nakita ng kasama ng Shokoy na nasaktan ng kasama nila, ay nagpas siya ang mga hangal na magtulong-tulong para labanan si Shuhan. Sa balak nga ng mga hangal ay hindi naman nagpasindik ang tipaklong na si Shuhan, dahil alam niya sa kanyang sarili na kahit wala siyang spiritual energy, ay nananalaytay naman sa kanya ang martial arts na kanyang natutunan noong nakaraang buhay niya. Kaya nga wala ngang nagawa ang mga hangal sa kanya, at sabi pa nga ng hangal na si Shuhan, ay bisik lang daw sa kanya ang mga ito. At sinabi pa niya na maswerte sila dahil hindi pa nagigising ang kanyang immortality cultivation qualification, dahil malamang ay mga pulbos na sila ngayon. At dahil nga wala nang malay ang mga hangal, ay dumiretso na nga si Shuhan sa may pasukan ng complex. At pagkapasok nga ng hangal sa complex ay bumungad sa kanya ang napakataas na bundok na napupuno ng malaking enerhiya, nagtingin-tingin sa paligid ang hangal na si Shuhan, at bigla niyang naalala ang dati niyang buhay na dito magpapakita ang 9-leaf lotus na kanyang ninanais. At dahil nga ordinaryong tao lang siya noon ay sa UGs niya lang ito napanood, ay sa internet pala. Muli niyang tiningnan ang oras, at nakita may kulang sa 10 minuto pa bago maganap ang pagbabago na kanyang hinihintay. Habang hinihintay niya ang mangyayari, ay biglang may narinig siya na mga hangal na papalapit sa kanya. At pagkalingon nga ng ating bida ay nakita niya na may mga hangal na galit na papalapit sa kanya. At bigla na lang sumigaw ang hangal na mukhang tibo, sa galit nga ng hangal ay pinagkot-uro si Shuhan at binyantaan na wala na siyang matakbuhan. Sabay nagpakilala na nga ito at siya daw si Liang Kankan na mukhang pungkon. Hindi man lang nasindak ang hangal na si Shuhan at kitang-kita naman sa mukha niya na kampante lang ito. Nang nagpakilala na ang hangal na si Liang Pungkon, ay naalala nga ni Shuhan sa nakaraang buhay niya ay itong si Liang Pungkon ang nakadiscover sa 9-leaf lotus, kaya ang immortality cultivation qualification niya ay talaga namang napakahusay. Pagkalapit nga ng hangal na si Liang Pungkon sa ating bida, ay agad naman ito nagmatapang at tinuro-turo pa ito, sabay sabi pa nito na kung siya daw ba ang nagbogbog sa mga tauhan nito. Dahil sa mabait nga ang ating bida ay hinayaan niya lang muna itong gawin sa kanya ang mga panglalait at iniisip niya kung ito nga ba yung bayani. Nang mapagtanto na ng hangal na si Liang Pungkon nga ito agad niya naman hinawakan ito sa baba at pinaling pakaliwat kanan, sabay naisip ng hangal na si Shuhan ay sa nakaraang buhay niya, ay pagtapos ng magising ni Liang Pungkon ang immortality cultivation qualification ay naging bayani ito ng Nandao City. Bukod pa dyan ay madami din daw itong naligtas na civilian sa paglabanan niya sa alien beast. Pero dahil nga sa kahangalan nito, ay namatay din siya sa kanilang bansa, at agad naging headline sa mga balita ang kanyang pagpanaw, kawawa naman. Nang tumingin ulit si Shuhan sa hangal na si Liang Pungkon, ay agad niya itong tinanong kung siya nga ba si Liang Kankan. Sabay sinabihan niya na isang mayamang bastos. At sa isip-isip ni Shuhan, ay ibang-iba ito sa bayani na kanyang nakilala. Dahil sa mga sinabi ng hangal na si Shuhan, ay nagulat si Liang Kankan at umiyak ito na parang bata na inagawa ng papay tinapay pala, at sinabi pa ng hangal na walang karapatan si Shuhan na maliitin siya. Sa nagaganap na pagsasagutan ay hindi na napigilan ng kasama ni Liang Kankan na sumabat sa usapan,
Sinabi pa ng hangal na tauhan ni Liang Kankan na sila na ang bahala kay Shu Han. Nang biglang sumapit na ang 3:00 ng hapon, at napaisip na nga ang hangal na si Shu Han ay ito na ang oras. Maya-maya pa ay bigla na lang lumindol at makikita natin na ang isang malaki at mataas na bundok ay gumuho, kasabay na din ang isa sa mga bahay na nasa parke ay nayanig din. Dahil sa napakalakas ng paglindol ay natakot ang mga hangal na kasama ni Liang Kankan, dahil hindi na nila kinaya ang takot ay nagsitakbuhan na ang mga hangal. Kahit umalis na ang mga kasama ng hangal na si Liang Kankan nandoon pa din ito nakatulala at gulat na gulat sa mga nangyayari. Pati ang ating bida ay hindi man lang natinag sa mga nangyari at pagkalipas ng ilang oras ay nag-iba na ang itsura ng parke. Naisip ng hangal na si Shu Han na ito na ang energy revival na kanya hinihintay ay nagsimula na. Dagdag pa niya ay mangyayari ang ganitong sitwasyon sa loob ng kalahating buwan, at habang nagaganap ang malaking pagbabago ay madami ang mga mamamatay na mga tao. Dahil din dito ay kapansin-pansin ang pag-angat ng spiritual energy ng mundo, at iilan lang ang papalorin na magising ang kanilang immortal cultivation qualification. At bukod pa dito ay madami din ang mga nagkalat na mga halamang gamot at mga kayamanan na masasabing maswerte ka kung isa ka sa makakakuha neto. Dahil sa dalawa na lang sila ni Shu Han at Liang Kankan ay bigla lang humawak sa braso ni Shu Han si Liang Pungkon nang nagsabi I love you pare. Next confirm nga, charot lang. At sinabi pa nga ng hangal na si Liang, bakit ayaw pa netong umalis at nasisiraan na daw ba ng ulo ang ating bida at inutusan niya na tumakbo. Dahil nga sa matapang ang ating bida ay agad siyang tumalon pataas habang gumuguho ang malalaking tipak na bato galing sa bundok. Sa nakita nga ng hangal ang ginawa ni Shu Han ay napanganga na lang ito at nagsabi na lang na kung ano nga ba ginagawa niya. Nang naglaon, ay biglang lumiwanag at may kung anong bagay ang lumitaw na parang dragon na asul at phoenix na kulay dilaw. Sa isip-isip ng ating bida at kung ano ang nangyayari dahil hindi niya alam kung ano ang mga ito, at sa wakas ay nakaabot nga ang ating bida sa tuktok ng bundok. At nakahinga na nga ng maluwag ang hangal na si Shu Han nang makita niya ang magandang tanawin, sa pagkakaalala niya noon ay dito nga makikita ang 9-leaf lotus habang ang spiritual energy ay nag-revive. Sa napagtanto niya din noon ay dito nga sa Hanshan Park ang may pinakamalakas ang spiritual energy sa bandang Nandao City. At hirit pa ng hangal, na kung makuha niya ang 9-leaf lotus ay agad niyang gigisingin ang kanyang immortality cultivation qualification. Nang makita nga ni Shu Han ang 9-leaf lotus ay hindi na nga nagpatumpik-tampak ang ating bida ay agad na niya itong pintas ang 9-leaf lotus. Sabay sabi pa niya ay pagkatapos niya dito ay didiretso siya sa lugar na kung tawagin ay suburbs dahil nga dito ang matatagpuan ng isang kayamanan. Habang hinahawakan nga ng hangal ang 9-leaf lotus ay bigla na lang nagbago ang kanyang pakiramdam, dito nga ay naramdaman ni Shu Han na parang hindi pa nabubuksan ang kanyang immortality cultivation qualification. Nag-alala ng bahagya si Shu Han at dahil sa hindi siya makapaniwala, agad siyang nag-cultivate at pumasok sa kanyang katawan upang tingnan kung bakit hindi nagising ang kanyang immortality cultivation qualification. At pagkapasok nga ng hangal sa kanyang katawan ay nakita niya ang isang bagay na parang ewan, kaya napasabi na lang ang hangal na kung ano ito. At nang mapagmasdan niya ng maigi ay nakita niya na ito ay parang bandila na may kwentes, bigla na lang napatawa ang ating bida at sabi niya pa na isang god ang nasa loob ng katawan niya. Ang tawag nga pala sa bagay na nasa loob ng katawan ni Shu Han ay isang chaotic chapter. Ang chaotic chapter ay tumutulong sa cultivators para makatungo sa emperor level ang lahat ng mayroon nito. At nasambit na nga ng hangal na si Shu Han ay mahirap na daw siyang mapatay sa kanyang tinataglay. Sinabi pa niya na maghintay lang sila at wawasakin niya ang heaven at dethroned you. Habang nag-cultivate si Shu Han ay naisip niya na napakahusay ng chaotic chapter, dahil sa mabilis nang nagising ang kanyang immortality cultivation qualification. At naisip pa ng hangal na sa tingin niya siya na ang pinakamabilis magluo-luo mag-cultivate pala. Dahil sa kanyang nakaraang buhay ay may mga record kung sino ang pinakamabilis magising ang kanilang mga spiritual cultivation qualification. Nang tumayo na ang hangal, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya ng gagaling sa itaas ng puno. Kaya naman ay binaling niya ang kanyang tingin sa taas, at nakita nga niya ang kakaibang bunga ng puno na parang bayabas, at nang makuha na nga ng hangal ang prutas ay agad niya naman ito nakilala na tinatawag niyang Ruriopsis fruit. At tugon niya pa ay ginagamit ito upang mapaangat ang cultivation ng isang cultivators,
dahil sa mabisa nga ito kaya sa middle revival stage ay pinag-aagawan ito ng mga cultivators. At tugon pa ng hangal na si Shu Han, ay sapat na ang 3 piraso ng prutas na ito ay mabilis na mag-improve ang kanya cultivation. At nilagay na nga niya ang prutas sa kanyang bulsa sabay nagbanggit na naman ito, na pag sinakop niya ang holy relic na nasa Jingshi Canyon ay hindi na siya mahihirapan makipaglaban sa mga ancient immortality cultivation clans. Maya-maya pa ay biglang nakarating na ang hangal na si Liang Kankan na pagod sa pag-akyat. At sambit pa nito kung ano na nangyayari sa mundo dahil nakita niya ang isang bundok na mataas na bigla na lang itong gumuho, at tapos ay habang umaakyat daw siya ay nakita niya naman ang isang dragon na lumilipad sa kalawakan, kaya nababoang na daw siya kakaisip, sa mga sinabi nga ng hangal na si Liang Kankan ay tiningnan lang ito ni Shu Han na parang wala siyang pake. At nang makaakyat na nga ang hangal na si Liang Kankan ay walang pag-aalanlangan na iniabot ni Shu Han ang 9-leaf lotus. Sa kanya sabay sinabihan siya na kunin niya ito at gamitin upang mabuksan mo ang iyong immortality cultivation qualification ng mabilis. Ang bait naman talaga ng ating bida. At sa isip-isip pa ng ating bida ay nagising naman na ang kanyang immortality cultivation ay hindi na niya kailangan ng 9-leaf lotus. Kaya nagpasya na lang siya na ibigay ito kay Liang Pungkan dahil batid niya na hindi naman ito masamang tao. Kaya dapat ibalik niya lang daw ang pagmamay-ari ng isang bayani na mamamatay sa kanilang bansa. At pagkabigay nga ni Shu Han ng 9-leaf lotus ay agad naman itong nagpalm sabay lipad pataas. Sana all nakakalipad, sayang naman ang Kawasaki Barako niya hindi na ito magagamit pa. Dahil nga harap-harapang nakita ng hangal na si Liang Kankan ang ginawa ni Shu Han ay nagulat ito at napasigaw na lang kung nagbago na nga ba ang mundo. Nang pagkababa sa lupa ng ating bida, ay naisip niya na masyado pang mababa ang kanyang cultivation, kaya maghahanap na muna siya ng isang lugar para magamit na niya ang prutas na nakuha niya kanina. Nang makahanap na siya ng tamang lugar ay agad nang nag-cultivate ang ating bida sabay nilabas na din niya ang 3 pirasong prutas na nakuha niya kanina. Habang nag-cultivate ang hangal na si Shu Han ay naisip niya na nasa early foundation stage pa lang siya, kaya nagpapasalamat siya at nakita niya ang prutas na ito, na sagana sa spiritual energy na makatutulong sa mabilis na pagpunta sa middle foundation stage. Pagkalipas nga ng 3 araw, ay natapos ng mag-cultivate ang hangal na si Shu Han. At nang may taas niya ang kanyang kamay ay may isang bagay na namuo sa kanyang palad sabay tumawa ang hangal. Dito ay malalaman natin na inaasahan niya na nga daw ito na isang holy treasure ang prutas na kanyang inabsorb sa nakalipas na 3 araw. Sinabi pa ng hangal na nag-improve pa lalo ang kanyang cultivation sa middle foundation stage papuntang late foundation stage. Nang makatayo na nga ang ating bida ay sinabi niya na pagkatapos niya sa paaralan ay sunod naman niyang pupuntahan ng Jingshi Canyon para doon hintayin ang isang legendary item. At pagkadating nga ng ating bida sa paaralan dito ay naririnig niyang nag-uusap-usap ang mga hangal, tungkol sa mga pagbabago ng mundo na kanilang napanood at nabasa sa isang nakatagong website sa internet. Sabi pa nga ng ibang hangal ay magiging immortal daw ang ibang tao, at narinig din daw nila na yung ibang mga estudyante ay kumain ng prutas para makalipad at ang iba naman daw ay nagpapalit ng anyo. Habang papalapit na ang ating bida sa kanyang classroom ay bigla na lang siyang hinarangan ng hangal na si Ximenqing at ang girlfriend niya na si Pan Lian at iba pang mga hangal. Sabay sabi pa ng hangal na matagal na daw niya ito na hindi nakikita si Shu Han, sabay sabi I miss you pare hihihi. Char lang, dahil daw ang buong akala ng hangal ay natakot na ito at nagtago, hindi niya din akalain na magbabalik ito. Nang marinig nga ng ating bida ang mga sinabi ng hangal na si Ximenqing, ay agad niya naman itong pinaalis. Sa mga sinabi nga ni Shu Han ay nagulat ang mga kaklase niya, at sinabi pa nga ng mga hangal na hindi siguro alam ni Shu Han na nakakain si Ximenqing ng mahiwagang burat prutas pala. Dahil nga nakakain ng prutas ang hangal na si Ximenqing, ay bigla itong naging mayabang at sinabi niya na hindi uubra ang martial art ni Shu Han sa kanya sabay ngiting halimaw. Ang hindi alam ng hangal ay malupit at malakas ang naging kapangyarihan na nakuha ni Shu Han. Nang biglang nag-transform ang kamay ng hangal na si Ximenqing na para itong kamay ng oso, at sabay inatake si Shu Han nang walang pag-alinlangan na sumigaw pa ang hangal na ipapakita niya daw ang kanyang kapangyarihan at kung luluhod ito at hihingi ng tawad, hindi pa nga tapos magsalita ang hangal na si Ximenqing ay makikita natin na may nakaabang na nakama o sa kanyang panga, at sigurado ako na malarikihatin ang pagkabagsak ngayon.
Pagkatama nga ng kamao ni Shuhan sa hangal na si Shimenching, ay tumilapon ito pataas na parang isang rocket na papuntang subscribe, baka naman mga hangal isang like na din salamat. Pagkalipad nga ng hangal ay sabay naman ang pagsabi ni Shuhan na talagang napaka-dal-dal pa din ito. Nang makita nga ng hangal na si Pan Lian ang nangyari sa kanyang boyfriend ay nagulat ito at nagsabi kung papaano napabagsak si Shimenching ng isang suntok lang. Dagdag pa nito na napaka-imposibleng matalo sila ni Shuhan dahil sabay silang kumain ng spiritual fruit. Sa galit nga ng hangal na si Pan Lian ay biglang hamaba ang mga kuko nito at may tumubo na pangil na parang isa siyang halimaw. Pagka-transform nga ng hangal na si Pan Lian ay agad itong sumugod habang sumisigaw ng hindi siya naniniwala kaya tatapusin niya na lang si Shuhan. Habang pasugad na ang hangal na si Pan Lian ay inihahanda na ng ating bida ang kamay ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sabay sabi pa ng ating bida na napakahangal at ignorante si Pan Lian. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento. Kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan naman ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.